Tumatawa-tawa pa. Huwag ka magtamad-tamara sa lugar ko, ha? No. Halika, halika, pagbibigyan kita. Puro dada. Pagkamatin. Halika, pagbibigyan kita. Ang taba mo, hindi ka nga makatakbo tapos nangahamon ka ng away. Ay nako. Dahil sa pakikiepal nitong si Matibag mga kadunatics, lumabas yung mga lumang videos niya. Ha? Nako. Grabe ka, violente nga pala talaga mga kadunatics. Pati si Pacquiao nakalaban niya. Ha? Kaya nga sinupalpal siya na Pacquiao dito mga kadunatics at sinabihang napakawalang hiya mo. Ay nako mga kadunatics. Kaya nga ang sabi ko sa previous video mga kadunatics, napakaaga naman ng karma ni Matibag. Hindi man lang nag-enjoy mga kadunatics bilang director of NBI. At biglang bumait ha. Biglang bumait. Ay nako, may 1-hour video siya mga kadunatics na interview. Biglang bumait. Nako, ay ito. Panoorin mo muna natin si Pacquiao. Right, ayan. Bastos itong si Atty. Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya, eh parang walang pinag-aralan. Patay na. Pinagmamalaki na matalino, pinangyayabang pa niya na mas matalino siya, pero dito sa attitude niya eh hindi kagalang-galang, wala parang hindi nakapag-aral Mr. Chairman. Alam mo, kanina pa ako nakikinig eh. I even watched yeah. the video of Senator Pacquiao. I hope this is not covered up in immunity eh. Unang-una, Mr. Chairman, yung mukha ko ay pinaster doon, pinanggit doon. I want to know, ano ang kinalaman ko at ng trans ko doon sa PEMSI at IMAP. If Senator Pacquiao only read kay Piralo, buong kwento dito eh. Trans ko noon ng operator muna bago nag-PEMSI. At tinansper yan sa PEMSI, wala na trans ko dyan. Alam niyo, let's call a spade dito sa hearing na to eh. This is all political, Senator Pacquiao. Ayan, dito mga kadunatics. This is just political hearing daw mga kadunatics. Kaya eto, galit na galit si Gatchalian sa kanya. Alam naman natin to, ito yung pinapasabi mo nung bago ka umalis eh. Nung umalis ka, na sinasabi mo, meron kang pasabog. My wife is an incorporator, an independent incorporator. Atty. Melvin Matibag. Attorney Matibag, Attorney Matibag, can you, you waive your immunity. Atty. Melvin Matibag. Attorney, hold on, Senator Pacquiao, Attorney Matibag. Huwag tayo This is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget hearing. The senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. We've given you a chance to answer the policy questions, but instead, you insulted this committee by calling this a political hearing? Hindi naman fair yun. Yun. So, Mr. Chairman, Yes, go ahead, Senator Pimentel. so you have declared Atty. Matibag out of order. So how do we implement it? We keep him muted for the rest of the meeting? Yes. Yes, well, you should leave this hearing. Okay. So, We will now, remove him from the WebEx list. So I'm directing the committee secretary to remove Attorney Matibag from the list here in WebEx. He's out of order. Ayan mga kadonatics, na-kick out nga. Kaya nagtataka talaga ako, bakit itong si Matibag ang kinuha ni Bongbong Marcos na, ang track record niya mga kadonatics, napaka-violente talaga. At itong ipapakita natin na next video, ay talagang makikita mo talaga siya mga kadonatics na, eto, panoorin na lang natin. Bagong report nito, tapos panoorin natin yung video. Report mo na itong report. Ayan. Na naman ang nakaraang pagwawala ng Mister ni Laguna Representative Maria Rene Ann Matibag na si Attorney Melvin Matibag noong botohan kung saan sigawan, murahan na may paghahamon pa ng away ang naging asta nito sa isang paaralan dahil sa issue ng vote buying.
Ayon kay Atty. Matibag, ang tumatayong legal representative ng kandidato sa pagkabarangay captain na si Nap Amil, inireklamo sa kanya ang mga hindi otorisadong poll watchers na nasa loob ng polling precincts sa Santo Niño Elementary School. Aniya, ng kanyang tignan ng mga ID ay mga barangay at sangguniang kabataan Yan. volunteers lamang pala ang mga ito. Agad naman daw silang pinilabas ng kanyang kausapin ang prinsipal ng paaralan. Punto ni Matibag, sa ilalim ng COMELEC resolution, may tuturing na presumed vote buying na rin ang nangyari dahil walang basbas ng COMELEC ang ID ng mga umano'y poll watchers. Ilan daw sa mga volunteer ang nakuhanan ng ID at na-identify na rin kung sino ang nag-issue ng mga ito. Nagaweksena naman ang nakaraang pagwawala. Di ba? Ganyan katindi itong si Matibag, mga kadonatis. Ganyan ka-violente. Eto, panoorin natin yung video, mismong video sa report na to, mga kadonatis. Ito yung nangyari. Ayan. Tawa-tawa pa. Huwag ka magtabag-tabara sa lugar ko, ha? No. Halika! Pagbibigyan kita! Puro dada! Pagkamatin! Halika! Pagbibigyan kita! Ang taba mo, nang hindi ka nga makatakbo tapos nangahamon ka ng away. Ay, nako. Ay, isang suntok na ito, mga kadonatis eh. Puro dada! Puro dada! Ha? May pulis pa, oh. Walang respeto talaga. Napaka walang respeto. Tapos ang nagiging NBI director, what the heck? National Bureau of Investigation. Tapos hindi nga, mga kadonatics, rumirespeto sa batas. Halika! Pagbibigyan kita putang ina! Putang Nag-PI ina pa. mo din! Putang ina mo din! Ano? Halika! Sige! Mga dada! Halika! Ay, nako. Halika! Kilala kita, putang ina ka! Huwag ka magpanggap dito! Joke with Kundo, bakla ka! Sige pa, brad! Sis kita! Gago! Sis! Sis na! Tawa na lang si brother. Sayang ang bayot. Bayot yung kalaban niya. Wow, di ba, mga kadonatics? Ganyan katindi itong si Matibag. Akala nyo kung sino talagang napakatino na tao, mga kadonatics, na kung makabintang kay Inday Sara Duterte. At alam nyo ba, may video siya, in-interview siya, mga kadonatics, sa kanya. Yung pagbabanta ni Inday Sara Duterte ay hindi conditional. Sinabi niya talaga, mga kadonatics. Can you imagine that? Klarong-klaro na sinabi ni Inday Sara Duterte, kung, sarap talaga ipansak sa bunga nga iyong salitang kung, mga kadonatics may mangyari sa akin, may mangyari din sa inyo. Kung. Sabi niya, hindi conditional yon. Kaya, napaka-agresibo niya, mga kadonatics, na gusto niya nang mapahuli actually si Inday Sara Duterte. Kung mapatunayan daw na grave threat daw talaga, mga kadonatics, ay nako, actionan niya agad. Grabe. Ay, di ba? Ganyan katindi itong kinuha ni Bongbong Marcos, mga kadonatics. I really don't understand why. Siguro alam niya na napakadumi ng track record nitong si Matibag, kaya yan kinuha niya, mga kadonatics, para naman, so the NBI, mga kadonatics, can tolerate the monkey businesses of Marcos Jr. Ganyan katindi. Paano kaya iimbestigahan, mga kadonatics, kung ang inilagay mo sa mga offices na yan ay kaalyado mo, kagaya ng ombudsman, DILG, PNP, itong NBI, ay talagang mga kadonatics, safe na safe yung mga gawain mo. Sabi nila, bobo daw si Marcos. I don't think, mga kadonatics. I think he is so smart. Tingnan nyo naman. He is so smart. Wawawi. At itong susunod na video natin panonoorin, ang mga kadonatics natin nag-comment doon, bakit daw biglang bumait itong si Matibag sa tono ng pananalita niya.
Ito, panoorin natin. Nako, nakakatawa. Ayan. Bagong utos galing sa Regional Third Court ng Pasay na dated May 2. Hapon po yan na isinet po ang bail ni Jay Sonsa for 10,000 pesos at bukas po ng alas 8 ng umaga idadalhin po ng NBI operatives po si Jay Sonsa para ipresenta sa court. At katunayan po, ito po after namin siyang arestoin, agad po kaming nagbigay sa korte ng return of service ng warrant, kaya po naman kaagad ding nagawa ang order ng court para po ibigyan siya ng bail na 10,000 pesos para po sa siya ipansamantalang mapalaya habang dinidinig po ang kaso ng RTC Pasay. Oh, napansin nyo ba mga kadonatics? Ha? Yung unang announcement niya, sinabi na sinampahan nila ng kaso itong si Jay Sonsa ng non-bailable. It means, hindi ka makakalaya. You have to go through the court. Mananatili ka sa jail habang ginagawa yung hearing. Pero, kumambyo. Bakit kaya kumambyo? Ngayon, may bail na buti na lang, napakababa, 1,000. Sabi nga ng kadonatics natin dito ba't kaya biglang nagkumambyo? Natakot kay Manong Jay, sabi nyo, no bail. Nakalimutan nyo ang batas may utos sa taas. Nako. O yan. Parang nag-iba ang script. Ano kaya? 'Di ba? Akala ko ba matigas itong si Matibag, hindi matitibag. Sobrang nag-iba talaga, parang nag-turn to 180 degrees. Hindi 360, 180. Ganyan talaga Nag-iba yung tono ng pananalita niya, pero nung in-interview siya nung nadakip si Sonsa, ay grabe. Akala mo kung sino talagang matapang. Why now? Dahil ba nag-viral ka na? Nakakatuwa mga kadonatics At ito, okay, away from Matibag, kasi sobrang daot na siya sobrang sira na tong si Matibag meron na ang kakamping na titibag kay Inday Sara Duterte. 100% matatalo si Inday Sara Duterte sa kandidato na ito. Nakita na nila at sino? Eto. Who do you think among the yellow candidates yung may killer instinct Killer na lalaban pagkapangulo ng presidente? Hindi ko alam kung yellow siya. Kung merong instinct talaga si Trillanes, kaya lang talo. Di ba? Yun lang ang problema, hindi mananalo. Di ba? Kaya sabi niya nga, di ba, hindi nga daw siya handa sa 2028. Lalo naman kaming taumbayan. Di ba? Hindi naman kami lalong handa sa kanya. Ang galing umiwas nito. Ang maganda kay Trillanes, hindi siya nonchalant. Who do you Ay, nako. Natuwa ako dito sa comment niya mga kadonatics Hindi to siya handa. Ay talagang, pati naman tayo mga kadonatics, never tayo magiging handa sa kay Trililing. Ang meron lang daw siya, killer instinct. Wala nang iba. Ay nako, pampag-good vibes sa kadonatics. Alam naman natin na itong si Trililing, wala nang magandang ginagawa. Pang-entertainment na lang. Kung sa Bisaya pa, kung sa Tagalog pala, panggulo na lang to si Trillanes. Pag nabibisto na yung panig nila, may malaking issue. Ito si Trillanes, biglang magpa-file ng kaso. Ganyan yung ginagawa niya tig-file na lang. Well, anyway, comment down below mga kadonatics at babasahin na diyan. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!